表情。4、5、6、7、8. Ang mga Shaolin monk ay kilala sa kanilang kakaibang training methods na nagbigay daan sa kanilang pambihirang lakas, tibay at kasanayan sa martial arts. Ang kanilang pagsasanay ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa kanilang mental and spiritual health. Ang mga Shaolin monk ay nagsasanay ng iba't ibang uri ng martial arts, kabilang ang Kung Fu na nangangailangan ng matinding disiplina at dedikasyon. Ang kanilang training routine ay kinabibilangan ng mga kakaibang teknik tulad ng paglalakad sa mga matutulis na bato, pagsasanay sa ilalim ng malamig na tubig at paghawak ng mga mabibigat na bagay upang palakasin ang kanilang katawan at isipan. Bukod dito, ang mga Shaolin monk ay nagsasagawa rin ng mga meditasyon at breathing exercises upang mapanatili ang kanilang focus at inner peace. Kung kaya't sa video na ito ating aalamin ang 12 kakaibang training na ginagawa ng mga Shaolin monk. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Finger punching. Ang finger punching ay isang kakaibang training na ginagawa ng mga Shaolin monk upang palakasin ang kanilang mga daliri at kamay. Bahagi ito ng masusing pagsasanay para maging isang Shaolin Kung Fu na kilala sa buong mundo dahil sa kanilang disiplina at lakas. Ang proseso ng finger punching ay nagsisimula sa paghahanda ng mga daliri gamit ang iba't ibang materyales tulad ng buhangin, bato at kahoy upang unti-unting palakasin ang mga ito. Sa simula, ang mga monks ay nagsasanay sa pamamagitan ng pagpukpok ng kanilang mga daliri sa buhangin at habang tumatagal, lumilipat sila sa mas matitigas na materyales tulad ng bato at kahoy upang palakasin ang mga buto at kalamnan ng kanilang mga daliri at mapataas ang kanilang kakayahang itolerate ang sakit. Samantala, ang tamang paraan ng finger punching ay nangangailangan ng tamang postura at teknik kaya't sinisimulan ito ng mga Shaolin monks sa pagtayo ng tuwid na may mga paa na bahagyang nakabuka upang magbigay ng balanse. Ang kanilang mga kamay ay nakaposisyon sa harap ng kanilang katawan at ang mga daliri ay nakaturo. Sa bawat pagsuntok ng daliri, ang mga ito ay dapat diretso at matigas at ang lakas ay dapat nagmumula sa mga kalamnan ng braso at balikat. Ang bawat suntok ay dapat na mabilis at malakas, ngunit may kontrol upang maiwasan ang pagkakapinsala ng daliri. Ang finger punching ay isang mahalagang bahagi ng pagsasanay ng mga Shaolin monks dahil nagpapalakas ito ng kanilang mga daliri at kamay na mahalaga sa kanilang mga teknik sa pakikipaglaban. Bukod dito, nagpapalakas din ito ng kanilang mental at spiritual na kakayahan dahil nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon at disiplina. Ang mga Shaolin monks ay kilala sa kanilang kakayahang magtiis ng sakit at magpakita ng pambihirang lakas at kakayahan. At ang finger punching ay isa lamang sa maraming teknik na kanilang ginagamit upang mapanatili ang kanilang mataas na antas ng kasanayan at disiplina. Number 2. Pulling out nails or also known as Bodinggong. Ang pulling out nails o Bodinggong ay isang natatanging pagsasanay ng mga Shaolin monk na naglalayong patibayin ang kanilang katawan at isip. Ang training nilang ito ay bahagi ng kanilang mas matibay na disiplina sa martial arts at parte ng kanilang spiritual development. Layunin nitong tanggalin ang takot nila na makaramdam ng sakit at palakasin ang kanilang kakayahang magtiis sa mga pagsubok. Ang kanilang pagsasanay ay nagsisimula muna sa isang malalim na meditation kung saan ang mga estudyante ay inihahanda ang kanilang pisikal at mental na aspeto. Sa pamamagitan ng kontroladong paghinga at malalim na konsentrasyon, ang mga monk ay unti-unting inaalis ang mga pako mula sa kanilang katawan na karaniwang nasa kanilang mga dede o balat nang hindi nagpapakita ng reaksyon na sila ay nasasaktan. Matapos ang pag-alis ng pako, ang mga monk ay naglalaan ng oras para sa pag-recover sa kanilang sugat na pinakamahalagang bahagi ng kanilang pagsasanay. Ang Bodinggong ay hindi lamang isang pisikal na pagsasanay dahil ito rin ay isang malalim na koneksyon ng mga monghe upang magnilay-nilay sa kanilang layunin sa buhay. Number 3. Striking with feet or also known as Zushegong. Ang Zushegong or striking with feet ay isang espesyal na pagsasanay ng mga Shaolin monk na naglalayong paunlarin ang lakas, bilis at accuracy ng galaw ng kanilang mga paa. At ito ay bahagi ng isa sa mga teknik ng martial arts ng Shaolin
na nakatuon sa kanilang pisikal na kakayahan at malalim na pakikipag-ugnayan sa kanilang sarili. Samantala, layunin nito ang pagpapalakas ng mga paa na mahalaga sa anumang uri ng martial arts, at ang isa pang layunin nito ay magturo ng tamang paraan ng pag-strike gamit ang mga paa sa pakikipaglaban at self-defense. Ang proseso ng Zhu Shegong ay nagsisimula sa paghahanda, na kung saan ang mga monk ay nag-uumpisa mag-meditate ng malalim. Kasunod nito ang warm-up exercises upang ihanda ang kanilang katawan na sinundan ng mga basic foot strikes gaya ng front kick, side kick at roundhouse kick. Ang mga monk ay nagpa-practice sa mga target tulad ng punching bags upang makakuha ng tamang lakas at tempo. Samantala sa mas advanced na level, nagpa-practice sila sa pag-strike sa mas matitigas na surface na naglalayong mas magpaunlad ng kanilang tibay at kakayahang humarap sa sakit. Sa huli, ang mga natutunang technique ay isinasagawa sa controlled sparring sessions kung saan ang footwork at mga techniques ay mahalaga. Sa makatuwid, ang Zhu Shegong ay may kakayahang palakasin ang pisikal na katawan at nagde-develop ng mas accurate na paggalaw ng mga paa na nagpapakita ng dedikasyon ng mga monk na patuloy na paunlarin ang sarili. Number 4. Ringing round at 3 or Maitreya or also known as Baoshugong or Miligong. Ang ringing round at 3 o kilala rin bilang Maitreya Gong o Baoshugong ay isang kakaibang uri ng pagsasanay ng mga Shaolin monks na may layuning pag-isahin ang katawan, isip at enerhiya. Ang pangalan nito ay nagmula sa literal na pisikal na gawain ng pag-ikot sa paligid ng puno at itinuturing itong isang simbolo ng katatagan at kalikasan. Samantala, kilala rin ito bilang Miligong na kung saan ang pagsasanay na ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng core, balanse, agility at pagpapadaloy ng chi o vital energy sa katawan. Ang proseso ay nagsisimula sa pagpili ng tamang puno na karaniwang isang maganda at matibay na puno tulad ng oak o pine. Ang mga practitioner ay poposisyon sa tabi ng puno na parang yumayakap dito at dahan-dahang iikot ang katawan sa mabagal na paggalaw lamang na may pag-iingat at may kontrol sa paghinga. Ang pagsasanay na ito ay inuulit at kalaunan ipinalalakas nito ang tibay ng katawan, nagpapalawak ng flexibility at nakakatulong din sa pagkontrol ng lakas ng loob at isip. Samantala, ang puno ay sumasagisag sa tibay ng buhay at ang pag-ikot rito ay isang uri rin ng meditasyon na kung saan ito ay nagpapakita ng cycle ng enerhiya at buhay. Habang umuunlad ang kanilang pagsasanay, mas lalong nagiging mabilis ang routine, ngunit ang kanilang focus at pagiging kalmado ay laging pinapanatili na isang mahalagang disiplina sa Shaolin. Number 5. Iron Head or also known as Tai Tu Gong. Ang Iron Head o Tai Tu Gong ay isang matinding uri ng pagsasanay na ginagawa ng mga Shaolin monks upang gawing matatag na sandata ang kanilang ulo laban sa mga impact ng sandata. Samantala, ito ay bahagi ng isang mas malawak na iron body training na naglalayong maging manhid sila sa anumang matinding pinsala na kanilang maranasan sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Sa Tai Tu Gong, ang ulo ay sinasanay upang makayanan ang mga impact mula sa iba't ibang bagay, simula sa malambot hanggang sa matigas na bagay tulad ng bato o metal. Ang proseso ng pagsasanay rito ay nagsisimula sa maingat na pagbunggo ng ulo sa mga malambot na surface tulad ng buhangin na unti-unting tumataas ang intensity hanggang sa makayanan ang mas mabibigat na impact. Kasabay ng bawat galaw ay ang tamang kontrol sa paghinga at daloy ng ki o enerhiya ng buhay na nagbibigay ng proteksyon at nagpapalakas sa katawan. Ang pag-unlad sa Tai Tu Gong ay mabagal at nangangailangan ng maraming taon na pagsasanay. Mahalaga rin ang meditasyon upang mapanatili ang focus at balanse ng isip na tumutulong sa pagkontrol ng enerhiya. Gayunpaman, ito ay isang delikadong pagsasanay na kailangang isagawa sa ilalim ng gabay ng isang expert na guro dahil maaaring magresulta ito sa isang serious injury kung hindi maingat na gagawin. Sa kabuuan, ang Tai Tu Gong ay isang kombinasyon ng lakas, disiplina at pagkontrol ng enerhiya na sumasalamin sa matibay na tradisyon ng Shaolin monks. Number 6. One Finger of Chan Meditation or also known as Yiji Chan Gong. Ang One Finger of Chan Meditation o Yiji Chan Gong ay isang natatanging uri ng pagsasanay ng mga Shaolin monks na nakapaloob sa 72 Arts of Shaolin.
Ang teknik na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang mental concentration, mas pag-igihan na kontrolin ang enerhiya o ki at pagbutihin ng kalusugan sa pamamagitan lamang ng isang simpleng postura. Ang proseso ng pagsasanay na ito ay nagsisimula sa pagpili ng tahimik na lugar at oras, karaniwang umaga o gabi, para sa meditasyon. Umuupo ang practitioner sa lotus position o cross-legged na may tuwid ngunit relax na likod habang ang mga kamay ay nakalagay sa mga tuhod. Ang kanang daliri ay inaangat ng bahagya na nagsisilbing simbolo ng focus ng enerhiya. Sa bawat malalim na paghinga, iniisip ng practitioner ang maayos na pagdaloy ng qi sa kanyang katawan. Ang pagsasanay ay ginagawa ng hindi bababa sa 10 to 15 minutes o hanggang maramdaman ang kumpletong relaxation. At dahan-dahang ibabalik ang katawan sa pagmemeditasyon, unti-unting igagalaw ang mga kamay at paa. Ang pangunahing benepisyo ng Yiji Chan Gong ay ang pagpapabuti ng mental focus at concentration, tamang pamamahala ng enerhiya o ki, at pagpapalakas ng postura at flexibility. Ang consistent na pagsasanay nito ay nag-aambag sa mas maayos na balanse ng katawan at isip na mahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng isang Shaolin monk o sino mang nagnanais ng mas malalim na kalmadong kaisipan. Number 7. Twin lock or also known as Shuang Suo Gong. Ang twin lock o Shuang Suo Gong ay isang bihirang pagsasanay ng mga Shaolin monks na nakatuon sa kakayahang kontrolin at ilak ang kalaban gamit ang kamay at braso. Bahagi rin ito ng Shaolin Kung Fu na kilala sa paggamit ng pisikal at mental na disiplina. Sa pagsasanay ng Shuang Suo Gong, ang mga practitioner ay pinapalakas ang kanilang mga kamay, braso at balikat sa pamamagitan ng pagbuhat ng mga mabibigat na bagay tulad ng bato at sandbag upang patibayin at palakasin ang katawan. Ang tamang kontrol sa paghinga at enerhiya o ki ay mahalaga sa bawat galaw na nagiging daan upang magamit ang enerhiya ng mas efficient. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsasanay ay ang paghawak at paglak sa kalaban sa tamang anggulo, gamit ang leverage at timing upang mapahina ang galaw ng kalaban. Mahalaga rin ang kakayahang gamitin ang dalawang kamay ng sabay upang mailak ang dalawang bahagi ng katawan ng kalaban tulad ng mga braso o balikat at magdulot ng mabilis at epektibong kontrol. Sa mga advanced level ng training nito ay ginagamit ito sa mga laban na kung saan ang mabilis na reflexes at tamang teknik ay kritikal. Kasabay nito, ang spiritual activities ng Shaolin tulad ng meditation at mental focus ay nagbibigay sa practitioner ng mas kalmado at fokus na pakiramdam na mahalaga sa pagsasagawa ng mga headlocks. Ang Shuang Suo Gong ay hindi lamang isang pisikal na pagsasanay kundi isa ring paraan ng pagpapalakas ng isip at katawan upang maging balanse at handa sa anumang sitwasyon. Number 8. Iron Shirt or also known as Tai Bu Shan Gong. Ang Iron Shirt o Tai Bu Shan Gong ay isang bihira at matinding pagsasanay na ginagawa ng mga Shaolin monks upang gawing matatag at halos hindi tinatablan ng pinsala ang kanilang katawan laban sa mga suntok, sipa o iba pang pisikal na atake. Nakapaloob ito sa tradisyon ng Qigong na kung saan ang pangunahing layunin ay palakasin ng kalamnan, balat at mga organs sa loob ng katawan sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng enerhiya o ki at tamang physical conditioning. Samantala, nagsisimula ang proseso sa pagpapalakas ng ki sa pamamagitan ng maayos na paghinga, kung saan unti-unting iniipon ng enerhiya para sa mga bahagi ng katawan na kailangang protektahan. Sinusundan ito ng physical training gamit ang mabibigat na bagay tulad ng mga bato, sandbags at kahoy upang palakasin ang balat at kalamnan. Kasabay nito, ang katawan ay pinapalo o sinusuntok upang masanay sa impact na nagsisimula sa mahinang palo o suntok muna at saka unti-unting pinapalakas. Mahalaga rin ang tamang postura tulad ng horse stance upang palakasin ng ibaba na bahagi ng katawan. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga na may maayos at tama na meditation at mental discipline upang matutunang kontrolin ang sakit at masanay sa mga discomfort. Sa bandang huli, ang magiging resulta ay isang katawan na may mataas na resistensya sa mga pisikal na mga atake, mas mahusay ang daloy ng enerhiya at matinding tibay ng isip at katawan na kung saan ito ay nakakatulong sa mga Shaolin monks sa kanilang buhay at pakikipaglaban. Number 9. Iron Bull or also known as Tai Niu Gong. Ang Iron Bull o Tai Niu Gong ay isang kakaibang pagsasanay ng mga Shaolin monks na nakatuon sa pagpapalakas ng katawan, partikular sa ibabang bahagi upang maging matibay at malakas ito. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng Shaolin Kung Fu na naglalayong gawing matatag ang katawan na parang isang Iron Bull.
Samantala nagsisimula ang proseso ng pagsasanay nito ay sa pagkuha ng tamang postura tulad ng horse stance upang makuha ang tamang balanse at daloy ng enerhiya. Ang mga practitioner ay nagfo-focus sa pagpapalakas ng mga binti, hips at iba pang kalamnan sa pamamagitan ng mga ehersisyo tulad ng squats at lunges, pati na rin sa paggamit ng mga weights at resistance bands. Pagkatapos ng mga ito, ang mga practitioner ay nagpa-practice ng mga dynamic movements na nakaugnay sa tamang pagdaloy at pagkontrol ng ki o enerhiya na nagpapalakas sa kakayahan nilang makahanap ng balanse. Kasabay ng physical training ay sinasanay rin ng tamang meditation at mental discipline upang mapanatili ang tamang pag-iisip at konsentrasyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting gagawin na ang pagsasanay na may defense technique na kung saan tinuturo sa mga practitioner na tiisin ang mga suntok at iba pang pisikal na pagsubok. Ang pangunahing benepisyo ng Tai Nyu Gong ay ang pagpapalakas ng physical strength and endurance, pagdevelop ng balanced movement at palakasin ang enerhiya ng katawan na nagpapabuti sa kabuuang kalusugan at kakayahan sa pakikipaglaban. Sa ganitong paraan, ang mga Shaolin monks ay nagiging handa sa anumang hamon sa buhay. Number 10. Skill of Light Body or also known as Jin Shen Shu. Ang Skill of Light Body o Jin Shen Shu ay isang natatanging pagsasanay na isinasagawa ng mga Shaolin monks na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahang maging magaan at mabilis ang katawan. Ang terminong Jin Shen ay nangangahulugang magaan na katawan na nagpapakita ng kakayahan ng practitioner na gawing mabilis at maayos ang kanyang ginagawa na parang walang bigat. Nagsisimula ang proseso nito sa pagpapalakas at pagsasaayos ng ki sa katawan sa pamamagitan ng tamang paghinga at meditation na kung saan ang practitioner ay nangongolekta ng enerhiya mula sa kalikasan. Bukod pa rito, ang mga practitioner ay nagsasanay sa tamang posture tulad ng horse stance upang makuha ang tamang balance at daloy ng ki. Samantala, nagpo-focus sila sa pagpapatibay ng katawan at muscles sa pamamagitan ng stretching, flexibility training at bodyweight exercises na nagpapalakas sa kanilang mga binti at nagbibigay ng kakayahang gumawa ng mga bagay ng mabilis. Sa mga mas mataas na level na ang pagsasanay, ang mga dynamic movements na ang kanilang sinasanay upang mapagtibay ang agility at speed. At mahalaga rin na kanilang pinagtitibay ang kanilang mental health dahil nakatutulong ito sa practitioner na makontrol ang kanilang isip at emosyon. Ang tamang footwork ay nagpapabuti rin sa kanilang kakayahan na makakilos ng mabilis. Sa kabuuan, ang Jin Shen Shu ay naglalayong makamit ang agility, speed at kontrol ng ki o enerhiya na nagre-resulta sa mas mahusay na pisikal at mental na estado na naging dahilan para ang mga practitioner ay maging mas epektibo sa pakikipaglaban at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Number 11. Monk Pillar Skill. Ang Monk Pillar Skill o Song Shen Gong ay isang kakaibang pagsasanay na isinasagawa ng mga Shaolin monks na nakatuon sa pagpapabuti ng stability, balance at body strength. Ang kasanayang ito ay may papakita ang kakayahan ng practitioner na mapanatili ang isang strong and straight na posture habang ang katawan ay nagiging malambot at flexible. Nagsisimula ang kasanayan na ito sa paggawa ng tamang posture sa pamamagitan ng horse stance o iba pang static na posisyon na magbibigay ng matibay na pundasyon sa kanilang katawan. Ang mga practitioner ay nagsasagawa ng flexibility training sa pamamagitan ng mga stretching exercises upang maging smooth ang kanilang mga pagkilos. Samantala, pagkatapos ng kanilang stretching exercises, sila ay nagsasanay na ng iba't ibang dynamic movements na magpapalakas ng kanilang kakayahan na mag-transfer na isinasagawa sa fluid manner. Bukod sa physical training, ang mental stability ng mga practitioner ay mahalaga rin na kung saan ang mga practitioner ay hinihimok na magmeditasyon muna at magtuon sa kanilang paghinga upang maabot nila ang mas mataas na level ng concentration. Samantala, ang mga exercises para sa core strength ay isinasama upang mapabuti ang stability at balanse. At sa huli, unti-unting ipinapasok na ang mga teknik na may impact na makakatulong sa mga practitioner na sanayin ang sarili sa mga physical challenge. Ang Monk Pillar Skill ay hindi lamang naglalayong gawing malakas at agile ang practitioner, kundi magbigay din ng mental discipline na isang mahalagang taktika sa mga hamon sa buhay at sa pakikipaglaban. Number 12. Diamond Finger or Buddha's Finger or also known as Yaji Jingang Fa. Ang Diamond Finger or Buddha's Finger na kilala rin bilang Yaji Jingang Fa ay isang natatanging pagsasanay
ng mga Shaolin monks na naglalayong palakasin ang kanilang mga daliri at kamay upang makagawa ng malalakas na atake at depensa. Ang kasanayang ito ay sumasalamin sa layunin ng mga practitioner na maging matibay at makapangyarihan, katulad ng diamond na ang simbolo ay tibay. Nagsisimula ang pagsasanay sa paghahanda ng katawan sa pamamagitan ng mga warm-up at stretching exercises upang maging handa ang mga daliri at kamay sa physical test. Kasunod nito, ang mga practitioner ay nag-aaral ng tamang posture upang ma-maximize ang kanilang lakas at nagpa-practice na palakasin ng mga daliri gamit ang mga ehersisyo tulad ng pinched grip at fingertip push-ups. Bukod pa rito, madalas na mahalagang bahagi ng kanilang pagsasanay ay ang pagbuo at pagkontrol ng chi o enerhiya sa pamamagitan ng mga breathing exercises at meditation na magbibigay ng mas mataas na lakas sa mga daliri. Pagkatapos, ang mga practitioner ay pag-aaralan at isasagawa ang mga dynamic movements at mga forms na nagpapakita ng kanilang kakayahang i-apply ang kanilang lakas sa mga atake. At sa huli ay gagawin na nila ang mga teknik na may impact tulad ng pag-atake sa mga target. Samantala, ang mga benepisyo ng diamond finger ay kinabibilangan ng pagpapalakas ng daliri at kamay, pagpapabuti ng kontrol sa ki o enerhiya at pagbuo ng mental na disiplina na hindi lamang nakatutulong sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng buhay. Ang prosesong ito ay hindi lamang naglalayong makamit ang ninanais na physical strength kundi pati na rin ang spiritual development na mahalaga sa mga Shaolin monks.